Napanood nyo ba yung pagsesermon ni Joel Villanueva sa mismo mass ng JIL? Doon po para siyang kumakandidato. Ginawa niyang campaign mass po yung kanyang misa sa JIL. Alam niyo po, kami from Catholic, simula na magkaisip ako, from Catholic mga 3 years to 4 years, simula po na magkaisip ako and then nag-JIL po kami. Dati po kaming JIL, Jesus is Lord. Siguro 5 years, 7 years po kaming JIL. Pero dahil nga po, ang magulang ko, kesa magkasala sila, kasi mayroon po sila nakikitang pagkakamali nung leader, nung simbahan namin sa Pampanga. So, kesa po magkasala, is lumipat na lang po kami ng iba. From JIL, lumipat po kami ng iba. So, ito po kay Villanueva, isipin niyo libo-libo po ang dumating sa misa ng JIL para makapakinig po ng salita ng Diyos. 'Di ba? Para makarinig po ng sermon. Sermon ng sermon ng pare, 'di ba? Para makarinig po ng salita ng Diyos, yung pong ating spiritual, makakakain po ng salita ng Diyos. Pero ano po ang ginawa niya? Ipinasok niya po yung issue niya doon sa pagmimisa niya. Hindi ba mali? Ito, kung meron pong JIL dito or born again, or kahit Catholic actually, di ba? Meron kang personal na issue na ikaw ay sangkot sa anomalya. Bakit mo hahaluan ng politika ang pagmimisa mo? Nandun kayo are representing your God, 'di ba? Nandun ka para ihatid ang magandang balita, ang salita ng Diyos. Yun po yun. Pero nandun ka para i-convince yung mga members mo na malinis ako, ganito ang ginawa nila sa akin. Hindi po dapat gano'n. May mali. Hindi ba may mali? Teka, kung ako siguro actually ako nga, napanood ko, no? Hindi po yung kabuuan, pero sa isip-isip ko, teka, nandito kami para makinig ng salita ng Diyos. Hindi kami nandito para makinig kung ano man yung issue mo, yung personal issue mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi kung ano man yung personal issue mo, patunayan mo yan sa korte. Patunayan mo yan habang nag-iimbestiga sila kasi personal mo yan eh. Hindi kami damay dyan. Nandito kami para magsimba, para makinig ng salita ng Diyos. Kasi ang gusto niya pong ipahatid doon sa mga members niya, yung salita niya, na malinis siya, ito yung ebidensya. So, naglalaban po yung salita ni Villanueva at yung ebidensya. Pag umabot po yan ng korte, hindi po pwedeng paglabanin ang salita mo at ang ebidensya. Kailangan po parehong ebidensya ang naglalaban. Ang ebidensya at ang depensa. Diba? Yung nag-aakusa na may ebidensya at ikaw na nasa depensa na meron kang ebidensya. Yung po ang maglalaban, parehong ebidensya. Kung ano ang ebidensya ng isa, kung ano ang ebidensya mo na wala kang kasalanan. Pero, hindi mo dapat dalhin yan. Yung personal mong issue sa misa mo. So, ano pa ang pagkakaiba nila sa KOJC? Diba? Hindi po ba dapat ang pananampalataya hindi hinahaluan ng politika? Nakikita ko po ngayon sa INC, sorry po doon sa mga may mga members po ako na INC, may mga members tuloy. May mga supporters po ako na INC na nanonood ng aking video at mayroon po ako mga tito-tito na INC. Pero nahahaluan na po ng politika. Kailangan po, dyan po tayo dapat alerto. Kasi baka po maligaw tayo ng landas. Yung pong focus natin, gaya po ng inuulit ko, kagaya ko, ang akin pong loyalty is nasa taas. Wala sa simbahan, wala sa leader, wala sa pastor. Kapag may nakikita po akong mali na hindi tama, ay,
hindi mo po ako mapapasunod. Kagaya nung, yes, JIL din yan. Villanueva, yung tatay mismo ni Villanueva, nasa Pilipinas pa ako nung nagmimisa sila sa Luneta. That time, umaambon-ambon po, ang daming tao, may mga kasamang bata. Tapos, yung stage, meron pong bubong. Ngayon, ang sabi ng tatay, huwag kayong magpayong po, protektahan kayo ni God. Sabi niya, umaambon-ambon na po. Makikita mo sa that time nanonood kami. So, makikita mo talaga sa TV na may umaambon-ambon na. Pero sabi ng tatay niya, huwag kayong magpayong po, protektahan kayo ng Panginoon. Yes po, protektahan ka ng Panginoon. Pero protektahan mo rin yung sarili mo. 'Di ba? May mga bata pong kasama. Nakita ko may mga dala-dala yung 6 months yata or 7 months. Ayaw mong pagpayungin kasi po protektahan sila ni God. Yes, po protektahan tayo. But we need to protect also ourselves. Hindi porket nanalangin ka, poprotektahan ako, nanalangin ako, poprotektahan ako ni God na magmamaneho ako, hindi ako madidisgrasya. Pero kung magmaneho ka naman, barumbado, overtake ka ng overtake. Di ba? Umaabot ka na ng 120. O, diba? Paano ka poprotektahan kung ikaw mismo hindi mo pinaprotektahan yung sarili mo? Yung po ang ibig kong sabihin, na may mali doon sa misa ni Joel Villanueva, diba? Tatayo ka doon, you are representing God, pero ang pinag-uusapan yung politika, yung libo-libong nanonood sa'yo, ang idinayo doon is makarinig po ng salita ng Diyos. Makapakinig na magandang balita. Hindi sila pumunta doon para makinig ng problema mo, ng personal na issue mo. Hindi sila nagpunta doon para para pakinggan kung ano man yung kinasasangkutan mong korupsyon. Kung talagang ikaw ay gusto mong akayin itong kanila pong mga members sa tamang daan, di ba? Hindi dapat ganon. Dapat ang pinag-uusapan doon, it's about God, about yung message ng Panginoon sa atin. Grabe yung nangyayari. Noon tahimik, 'di ba? Nung nakaraang administrasyon tahimik, may patayan. Oh yes. Bumubulagta ang mga tao, may patayan, pero tahimik. Bakit tahimik? Kasi lahat busog. Busog na busog po sila. 2018, 2019, 'di ba? 2020, 2021, lahat po busog kaya walang nagrereklamo. Walang gusto magsiwalat ng katotohanan. Ngayon, nalalaman natin yung mga bulok doon. Kaya magulo. Nalalaman na nga natin yung mga bulok na nangyari noon, yung mga anomalyang ginawa nila noon, nanggugulo pa sila ngayon. Ganyan po nangyayari ngayon, kaya magulo. Sino ba nanggugulo? Ang gobyerno ba? Hindi. Kasi nalalaman ng gobyerno ngayon, ng bagong gobyerno ngayon, yung mga ginawa ng nakaraang gobyerno. Kagaya dyan sa Cebu. Ano nangyari? Nalaman 2019 nagsimula ang lahat-lahat. 26 billion. Kinalbo po ang kinalbo ang mga bundok. Sino nagdurusa ngayon? Mahihirap. Yung mga kababayan sa baba. Diba? Hindi naman magkakaganyan yan kung hindi kinalbo ang bundok. Mining. Sino kasangkot? Mining, isipin nyo. Ewan ko lang kung kasangkot dito si Singson kasi may black mining yan. Sila lang po ang nagpayaman. Kaya lahat sila tahimik. Kaya tahimik ang bansa talaga noon. Tahimik pero may patayan. Yes, tahimik. Pero nalulubog na po tayo sa lubog na po tayo sa katangahan noon. Wala tayong alam na ganito pala ang mga pinaggagawa nila. Kaya sa amin, hindi na pwede. Hindi na pwede yung ginagawa ni Joel Villanueva at ng INC. Kukumbinsihan ng mga members